Still comment doon sa nangyari kay Ma'am Marjorie. What I mean is, etong issue na to would have been easy to avoid kung matagal nang magkakaroon ng mga clinics sa bawat schools with a registered nurse on duty. Basic need ito sa mga schools in case. Actually, totoo yan. Yan ang kailangan na dapat. Ang problema lang talaga sa ating gobyerno ay hindi nabibigyang pansin yung mga pangangailangan ng mga estudyante, lalong-lalo na sa mga public. Imagine niyo, isang taon lang naggamit yung mga bangko, yung mga mesa, dahil nga nakukurakot sa bidding yung mga bangko. 'Di ba? Alam naman natin yung mga kalakaran ng mga ganyan eh. So hindi inaayos kung sino yung tamang pagbibigyan na gagawa ng mga upuan at mga mesa. Yung mga pintura nga ng mga classroom hindi na ibibigay ng gobyerno. Yung mga pangangailangan ng mga electric fan, once na binigyan sila, kala nila pang 4-5 years na. Kaya ngayon nangyari kay Tulfo na isinusulong yung tanggalin yung ambagan, hindi talaga pwede. Tatanggalin sana yung mga ganyang ambagan na kusang loob. Kung sana, nakikita mong naibibigay ng tama yung pangangailangan ng lahat ng mga mag-aaral, mga guro sa isang eskwelahan. Yung ibang public school, hindi na mukhang school eh. 'Di ba? Yung ibang mga blackboard, sira-sira na. Wala namang pagkukunan yung mga yan eh. Yung mga teachers natin, ginagawa na, nag-i-improvise na lang. Yung anak ko nga, nakaraan, nagkwento, pagpasok daw niya ng CR, ay bakit daw laging may AA? 'Di ba? Kulang sa tao. Ang nagpapasahod sa kanila ay gobyerno, pero kulang-kulang pa din. Hindi masyadong tinututukan yung pangangailangan ng lahat ng paaralan sa public. Kahit gano'ng katino ang maging sekretary ng DepEd, kahit gano'ng nakatutok sa ikagaganda ng isang eskwelahan, kung yung mga dinadaanan ng mga tao ay may mga kurakot, may pangsariling nais, hindi rin ito pupunta doon sa mga dapat na paglagyan, doon sa mga tamang plano ng nasa taas, papunta doon sa mga paaralan. Yung mga libro nga 'di ba? Pagdating sa inyo, ipapahiram yan. Yung iba lagas-lagas na hindi mo lang mapalitan. Ilang taon ata bago gamitin yung libro na yan, bago palitan. Nakakaawa yung mga magulang na magawa ng paraan para yung anak ay pumasok sa eskwelahan. Pero mas nakakaawa yung mga mismong teacher na wala silang magawa, na sira na yung ganito, sira na yung ganyan. Na wala kang magawa, kundi mag-isip kung paano mo i-improvise para makapagpatuloy sa pagtuturo. Para at least, doon mismo sa klase, habang nagtuturo, ay komportable yung mga nakikita. Komportable yung nararamdaman. Kompleto yung gamit. Kasi ang nangyayari dyan kapag sira na yung ganito, hindi pinapalit ang kagad eh. Kasi wala namang pampalit. Kasi nga hindi nakikita ng gobyerno. So kunyari sira yung blackboard. Nagamit yung blackboard, sabihin natin, ng 5 taon. And then sa pagkakasira ng blackboard, gagamitin pa yan ng more than 5 years pa. Ganyan ang nangyayari sa mga public school. Imagine niyo, bangko, pangunahing kailangan na gamit ng isang estudyante. 1 taon, 2 taon lang tumatagal. And then mas marami pang taon yung nagtsatsaga yung mga estudyante. Kasi walang choice eh. Nakurakot yung kalidad, yung mas pwede pa sanang mas mahabang gamitin yung bangko dahil quality at standard. Ginamitan ng mga materyales ng mga marurupok dahil sa mga personal na hangad. Kaya itong nire-request ni ate na sana meron ng registered nurse at clinic sa isang public school ay napaka-imposible. Sobrang imposible. Dahil bago yan gawin ay napakarami pang dapat i-correct. Kawawa yung mga magulang at mga teacher. Hindi nasisilip yung mga pangunahing kailangan ng buong paaralan. Lalong-lalo na kapag pasukan. Hindi mo pwedeng sisihin ang DepEd dyan. Dahil kagaya sinabi ko, kahit gaano katino ang namamahala, kung merong isang naligaw na may personal na hangad or personal na interest, panigurado masisira ang plano ng pinakamataas dahil sa mga nasa baba na mga taong mapanghangad. Kung sa tutuusin yung mga public school natin, kayang-kaya niyang taasan ng standard, maibigay lahat ng pangangailangan ng isang click lang eh. Kasi ang pinakamataas na budget ng Pilipinas ay napupunta sa edukasyon. Pero hindi siya nagagawa ng tama. Simula pa nung una hanggang ngayon. Kaya nga ang hirap maging isang guro pag nasa Pilipinas ka.
Kaya saludo ko sa inyo.